Ang Okada Manila ay isa sa mga pinakamalaki at pinakakilalang integrated resort sa Pilipinas. Hindi lamang ito isang hotel o pasugalan. Ito isang malawak na kompleks na naglalaman ng mga restaurants, tindahan, pasilidad para sa entertainment at mga pasyalan na dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo ito ng modernong kaunlaran sa larangan ng turismo at libangan sa bansa. Gayunpaman, ang kasikatan nito ay hindi basta-basta nangyari. Ito'y bunga ng mahabang proseso ng pagpaplano, malalaking puhunan at ang mga pangyayaring may kinalaman sa negosyo at pamamahala. Ang Okada Manila ay pagmamay-ari ng kumpanyang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, isang subsidiary ng Universal Entertainment Corporation. Ang Universal Entertainment ay tinatag ng negosyanteng Hapones na si Kazuo Okada, na kilala sa industriya ng gaming at pachinko sa Japan. Noong 2008, inilunsad ng pamahalaan ng Pilipinas ang proyekto ng Entertainment City, isang malawak na development area sa Parañaque na layuning gawing sentro ng turismo at gaming sa bansa. Sa ilalim ng pamamahala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, binigyan ng lisensya ang ilang malalaking kumpanya upang magtayo ng integrated resort sa nasabing lugar. Noong 2008 din, nanalo ang Universal Entertainment ng lisensya upang magtayo ng isang malaking resort casino. Ang proyekto ay unang tinawag na Manila Bay Resorts, ngunit kalaunan ipinangalan ito sa nagtatag nito bilang Okada Manila. Ang konstruksyon ay nagsimula noong 2013 at umabot sa halagang tinatayang $2.4 billion. Isa sa pinakamalalaking foreign investment sa sektor ng turismo sa Pilipinas. Opisyal na binuksan ng Okada Manila noong 30 ng Disyembre 2016, bagaman hindi pa kompleto ang lahat ng pasilidad sa panahong iyon. Ang grand opening nito ay sinagawa noong 31 ng Marso 2017. Matatagpuan ito sa New Seaside Drive Entertainment City, Parañaque na nakaharap sa Manila Bay. Ang mabilis na pagsikat ng Okada Manila ay may ugnay sa ilang mahalagang salik. Una, ang laki at lawak ng pasilidad nito. Mayroon itong mahigit 700 at 70 silid ng hotel, malalawak na casino floors at iba't ibang high-end na restaurants. Isa sa pinakatampok na atraksyon ay ang The Fountain, na kinikilalang isa sa pinakamalaking musical dancing fountain sa mundo. Pangalawa, ang stratehikong lokasyon nito sa Entertainment City na naging sentro ng gaming at tourism sa Pilipinas. Malapit ito sa Ninoy Aquino International Airport kaya madaling puntahan ng mga dayuhang bisita. Pangatlo, ang target market nito na high-end clientele. Nakatuon ng Okada Manila sa mga high rollers o malalaking manlalaro mula sa ibang bansa, partikular mula sa China, Korea at Japan. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ito ng paglago ng gaming revenue ng bansa. Ayon sa ulat ng Bloomberg noong 2017, ang Okada Manila ay isa sa mga proyektong naglalayong gawing Asia's next gaming hub ang Pilipinas. Dagdag pa rito, binanggit ng Forbes na ang laki ng investment at reputasyon ng Kazuo Okada sa industriya ay nagbigay ng kredibilidad sa proyekto. Hindi lamang pagsusugal ang dahilan kung bakit pinupuntahan ng Okada Manila. Sa katunayan, mas lumawak na ang konsepto ng lugar bilang isang integrated resort na nag-aalok ng iba't ibang uri ng karanasan na hindi karaniwang matatagpuan sa isang lokasyon. Isa sa pangunahing dahilan ng pagdagsa ng mga bisita ay ang tinatawag na luxury experience. Ang mga silid ng hotel ay hindi lamang basta tulugan. Ang bawat kwarto ay dinisenyo upang magbigay ng mataas na antas ng kaginhawahan. May malalawak na espasyo, floor-to-ceiling windows na may tanawin ng Manila Bay at mga modernong teknolohiyang tulad ng automated controls para sa ilaw at kurtina. Ang ganitong uri ng karanasan ay nagbibigay ng pakiramdam ng eksklusibidad na hinahanap ng mga bisita. Bukod sa pananatili sa hotel, malaki rin ang hatak ng iba't ibang kainan sa loob ng resort. Ang mga restaurant tulad ng Medley Buffet, Enbu at Yulay ay nag-aalok ng malawak na seleksyon ng pagkain mula sa iba't ibang kultura. Hindi lamang basta pagkain ang inihahain dito. Ang bawat puta ay inihahanda ng mga chef na may international na karanasan. Halimbawa, sa Medley Buffet, makikita ang live cooking stations kung saan sariwa at agad na niluluto ang pagkain sa harap ng mga bisita. Ang ganitong uri ng dining experience ay nagiging dahilan upang bumalik ang mga tao, lalo na mga nais makaranas ng kakaibang kalidad ng pagkain. Isa pang mahalagang dahilan ay ang mga atraksyon na bukas kahit sa mga hindi naka-check-in sa hotel. Ang The Fountain, na kilala bilang isa sa pinakamalalaking musical fountain sa mundo, ay nagtatanghal ng libreng palabas na pinagsasama ang tubig, ilaw at musika. Ang ganitong uri ng palabas ay bihirang makita sa Pilipinas,
kaya't nagiging sentro ito ng interes ng mga turista at maging ng mga lokal na nais makaranas ng kakaibang aliwan. Hindi rin may kakaila ang popularidad ng Cove Manila, isang indoor beach club na may glass dome na kayang kontrolin ng klima sa loob. Dito ginaganap ang mga malalaking konsyerto, party at international DJ events. Ang konseptong ito ay kakaiba dahil sa pinagsasama nito ang beach ambience at nightlife sa isang enclosed na dome. Dagdag pa rito, ang retail area ng Okada Manila naglalaman ng mga high-end na tindahan na nagbebenta ng branded na produkto. Hindi man ito kasing laki ng ibang shopping malls. Ang kalidad ng mga tindahan ay nakaayon sa premium market. Mayroon ding spa, wellness centers at iba pang pasilidad na nakatuon sa relaxation at self-care. Ang kombinasyon ng lahat ng ito ay dahilan kung bakit hindi lamang iisang uri ng karanasan ang hinahanap ng mga tao rito, kundi isang kumpletong destinasyon para sa aliwan, pagkain, pamimili at pahinga. Ang mataas na presyo ng mga serbisyo sa Okada Manila hindi basta resulta ng arbitraryong pagpepresyo. Ito ay nakabatay sa struktura ng gastos, target na merkado at posisyon nito bilang isang luxury integrated resort. Una sa lahat, ang laki ng puhunan sa konstruksyon ay napakalaki. Tinatayang umabot sa humigit kumulang $2.4 billion ang kabuang gasto sa pagtatayo nito. Ang ganitong kalaking investment ay nangangailangan ng mahabang panahon upang mabawi. Kaya't ang presyo ng mga serbisyo ay tinakda sa mas mataas na antas. Ikalawa, ang mga pasilidad tulad ng malalawak na casino floors, fountains at climate control na mga gusali ay nangangailangan ng patuloy na maintenance at technical na suporta. Halimbawa, ang operasyon ng The Fountain lamang ay nangangailangan ng advanced engineering systems at regular na maintenance upang mapanatili ang kalidad ng palabas. Ang mga ganitong detalye ay kadalasang hindi napapansin ng bisita, ngunit malaking bahagi ito ng kabuang gastos. Ikatlo, ang target market ng Okada Manila ay hindi ang karaniwang turista. Nakatuon ito sa mga bisitang may kakayahang gumastos ng malaki, kabilang ang mga high rollers sa casino at mga international travelers na naghahanap ng premium experience. Dahil dito, ang presyo ng mga produkto at serbisyo ay nakaayon sa kanilang inaasahan. Ikaapat, ang paggamit ng imported materials at international design standards ay nakakapagdagdag sa gastos. Ang arkitektura ng Okada Manila ay inspirasyon ng mga luxury resorts sa Las Vegas at Macau. Ang mga materyales na ginamit tulad ng marble, glass at high-end fixtures ay kadalasang inaangkat mula sa ibang bansa. Ang presyo ng mga silid sa Okada Manila ay nag-iiba-iba depende sa uri ng kwarto, panahon ng pagbisita at availability. Ayon sa mga platform tulad ng Booking.com at Agoda, ang pinakamurang silid ay karaniwang deluxe room. Ang presyong ito ay nagsisimula sa humigit kumulang 10,000 hanggang 15,000 pesos kada gabi sa mga regular na araw. Gayunpaman, maaaring tumaas ito sa panahon ng holidays, weekends o peak seasons. Ang deluxe room ay may sukat na humigit kumulang 60 square meters na mas malaki kumpara sa karaniwang hotel room sa Metro Manila. Mayroon itong modernong banyo na may bathtub, hiwalay na shower area at premium toiletries. Sa kabilang banda, ang mga suite at villa na kumakatawan sa pinakamahal na accommodation sa resort. Ang mga suite ay maaaring umabot sa 30,000 hanggang 80,000 pesos kada gabi, depende sa laki at amenities. Samantala, ang mga villa na may kasamang pribadong pool, personal butler service at eksklusibong access sa ilang pasilidad ay maaaring lumagpas sa 100,000 pesos kada gabi. Sa ilang ulat, may mga pagkakataon ng presyo ng mga high-end villas ay umaabot pa sa higit 200,000 pesos, depende sa package at special na serbisyo. Ang malaking agwat ng presyo sa pagitan ng mga deluxe room at ng mga villa ay nagpapakita ng segmentation ng merkado. May option para sa mga nais makaranas ng luxury sa mas abot kayang paraan, at mayroon ding eksklusibong option para sa mga naghahanap ng pinakamataas na antas ng serbisyo at privacy. Hindi naging maayos ang lahat ng aspeto ng Okada Manila. Noong 2022, naging sentro ng pambansang balita ang Okada Manila dahil sa isang hindi pangkaraniwang insidente, ang tinaguriang violent takeover. Ang pangyaring ito ay bunga ng matagal ng alitan sa pagitan ng kampo ni Kazuo Okada at ng kasalukuyang pamunuan ng kumpanya. Sa kabila ng umiiral na legal na proseso, isang grupo ang pumasok sa resort at sinubukang kunin ang kontrol ng operasyon. Ayon sa mga ulat, may kasamang security personnel ang grupo at nagkaroon ng pisikal na komprontasyon sa loob ng establishmento. Ang ganitong eksena ay bihirang may ugnay sa isang high-end na casino resort, kaya't nagdulot ito ng matinding pagkabahala sa publiko at sa industriya ng gaming. Dahil dito, nagsagawa ng investigasyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR upang alamin kung may nalabag na batas at kung sino ang dapat managot.
Ang insidenteng ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang interes at kapangyarihang nakataya sa likod ng isang multi-bilyong pisong negosyo. Hindi lamang ito simpleng corporate dispute. Ito ay isang halimbawa kung paano ang tunggalian sa pamumuno ay maaaring humantong sa aktual na kaguluhan. Bago man sumiklab ang takeover, matagal nang may kinakaharap na kontrobersiya si Kazuo Okada kaugnay ng mga umano'y maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Noong 2017, siya ay tinanggal sa pamunuan ng kanyang sariling kumpanya matapos akusahan ng pag-withdraw at paggamit ng malaking halaga ng pera, tinatayang milyong-milyong dolyar para sa personal na interes. Ang mga kasong ito ay umabot sa antas ng estafa at misappropriation na parehong seryosong paglabag sa batas. Bagamat patuloy na itinatanggi ni Okada ang mga paratang, ang isyong itong naging pundasyon ng mas malalim na hidwaan sa loob ng kumpanya. Ito rin ang nagbukas ng pintuan sa matagalang legal battle na kalaunan ay humantong pa sa mas dramatic na pangyayari noong 2022. Sa mas malawak na konteksto, ang ganitong uri ng issue ay hindi bago sa malalaking korporasyon, lalo na sa industriya ng kasino kung saan umiikot ang napakalalaking halaga ng pera. Gayunpaman, ang pagkakasangkot ng isang founder sa ganitong kontrobersiya ay nagdudulot ng seryosong tanong tungkol sa corporate governance, transparency at accountability sa loob ng organisasyon. Kamakailan din lamang, muling nabalot ng kontrobersiya ang Okada Manila dahil sa mga viral na video na kumalat online. Sa mga video na ito, may mga seryosong aligasyon na ibinabato laban sa resort, kabilang umano'y korupsyon, money laundering at pinakakontrobersyal sa lahat, voyeurism o lihim na pagmamatsyag sa mga empleyado sa loob ng pribadong espasyo tulad ng changing rooms. Ang ganitong paratang ay may mabigat na implikasyon, lalo na sa usapin ng privacy at karapatan ng mga empleyado. Kung mapapatunayan, ito ay hindi lamang simpleng paglabag sa patakaran ng kumpanya kundi isang seryosong krimen. Gayunpaman, mahalagang linawin ang mga aligasyong ito ay nananatiling hindi pa napapatunayan at kasalukuyang bahagi pa lamang ng mga ulat at online discourse. Sa kabila nito, ang mabilis na pagkalat ng ganitong mga balita ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluwensya ng social media sa paghubog ng reputasyon ng isang institusyon. Sa kasalukuyan, ang Okada Manila ay isa sa mga pangunahing manlalaro sa industriya ng integrated resort sa Pilipinas. Kasama ang Soleil Resort at City of Dreams Manila, ang kompetisyon sa sektor na ito ay matindi, lalo na sa pag-akit ng international high rollers. Ayon sa datos ng PAGCOR, ang gaming industry ng Pilipinas ay patuloy na lumalago at ang entertainment city ang isa sa pangunahing dahilan nito. Malaki ang kontribusyon ng Okada Manila sa kita ng sektor, lalo na sa mass market at premium gaming segments. Ang Okada Manila ay hindi lamang isang simbolo ng karangyaan kundi isang halimbawa ng komplikadong ugnayan ng negosyo, pamumuhunan at pamamahala. Ang kasikatan nito ay hindi lamang bunga ng laki at ganda ng pasilidad, kundi pati na rin ang estratehikong lokasyon at target market. Nananatiling mahalagang bahagi ang Okada Manila ng industriya ng turismo at gaming sa Pilipinas. Patuloy itong dinarayo ng mga tao hindi lamang para sa aliwan kundi para sa karanasang kakaiba at sa pangkaraniwang destinasyon.